Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po naman ay narito po tayo upang dumulog sa ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na sa ating sa bawat araw na nariyan po ang kanyang presensya na hindi niya po tayo pinababayaan. Kaya kailangan po natin dumulog at magpapasalamat sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng panalangin, tayo lahat po mga kapatid ay sama-sama po tayong manalangin sa umagang ito. Dakila naming Diyos at amang banal na makapangyarihan ka sa lahat, kami po ay narito sa umagang ito upang magsamba at magpapasalamat, magpuri sa iyo Panginoon sa pamamagitan ng internet. Nariyan po ang bawat isa sa amin, nariyan po ang iyong presensya na hindi niyo po kami pinababayaan. At ngayon Panginoon, kung ano man ang mga nakita nyo sa bawat isa sa amin, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang sa inyo. Kahit pa man Panginoon sa aming kalalagayan ng aming bansa, subalit nariyan po kayo, hindi nyo po kami pinapabayaan. Kaya narito po kami Ama, nagpapakababa po kami sa iyong presensya. Ang gawain na ito Panginoon, pinapasalamatan namin kahit pa man sa internet, nagpapatuloy po ang inyong gawain sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng iyong kapangyarihan. Kaya narito po ang iyong mga lingkod. Dumudulog po kami sa inyo upang hingin ang iyong patnubay at gabay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu sa umagang ito, Panginoon. Na ang bawat isa na gagamitin mo, Panginoon, ay kami po ay gagamitin mo lamang bilang daluyan ng iyong pagpapala. Dahil ikaw po ang naglikha ng langit at ng lupa at ang iyong salita, Panginoon, ay siya po ang masusunod sa mundong ito. Kaya, Panginoon, ang bawat isa, lalo na ang tagapag-aawit sa umagang ito, ang mahawak na instrumento, Panginoon, ang lahat ng hinanda nilang mga awitin, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na basbasan niyo po ito, na ito po ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa makapakinig ng mensahe ng mga awit, Panginoon. Kaya Panginoon, i-bless mo po ang lahat ng mga kapatiran sa iglesia na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sa lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon, ang kalusugan. Iligtas niyo po kami sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman, Panginoon. Dahil hindi po namin nakikita ang mga mangyayari at mga susunod na mga araw, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami dahil ang iyong pag-ibig patuloy po na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Kaya narito po kami, dinadalangin namin sa inyo sa umagang ito, lalong-lalo na Panginoon, ang magdadala ng iyong mensahe. Pagpalain niyo po ang buhay ng inyong mensahero sa araw na ito dahil ikaw po ang magbibigay sa kanya ng lakas, katatagan, karunungan at katalinuhan, maging ang mga lingkod at mga anak mo, Panginoon, na makapakinig nito at makapanood. Dalangin din namin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng karunungan at katalinuhan na sa pamamagitan ng mga mensahe namin mapapakinggan at mapanood,
sa mga internet, Panginoon, ay ito po maunawaan namin at ito magsilbi sa amin ay kalakasan sa bawat isa sa amin mga buhay. Kaya i-bless niyo, Panginoon, ang iyong mga lingkod sa iglesia mo. Kaya pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain na ito po ay lalong lumalaganap ito. Kahit pa man mayroon pong tawag na COVID, Panginoon, sa aming bansa. Pero yung mensahe niyo, Panginoon, ay hindi po ito mahinto, kundi tuloy-tuloy ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, biyaya mo, Panginoon, na po meron po kayong mga ginagamit sa pamamagitan ng internet, Panginoon, sa buhay ng mga kapatira na ginagamit po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kaya, Panginoong Hesukristo, kami po ay pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito. Lalo ng gawain na ito, Panginoon, na ikaw po ang mamamatnubay sa lahat ng pagkakataon. Kaya, Ama, karapat-dapat ka lamang pasalamatan, papurihan at itaas ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Salamat po sa Panginoon sapagkat kahit tayo dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa sanlibutan, pati sa ating mundo, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos patuloy na nanatilat ang kanyang pag-iingat. Kaya naman wala po tayong maibibigay sa ating Panginoon Diyos sa umagang ito, kundi siya ay ating purihin at sambahin ang kanyang pangalan. Kaya dapat pagkagising po natin sa umaga, ang Panginoon Diyos na laging nasa isip natin. Amen. Hallelujah. Praise. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umahawig. Ang mga paa ay sumasayaw sa awiting makalangit. Baywang ko'y kumikembot, paa ko'y nagsatsatsa. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mo sigla. Kumulundag pa sa tuwa, sumasayaw kumakanta. Ito ang Panginoon, sa'yo aking Ama. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa awiting makalangit. Baywang ko'y kumikembot, paa ko'y nagsatsatsa. Mga kamay kumakaway, nagpupuri mo sigla. Kumulundag pa sa tuwa, sumasayaw kumakanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking Ama. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Ngayon naman po ay tayo po ay dadako sa ating pagsambang awitin. Patuloy po tayong magpakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Ang ating pagsamo sa ating Panginoon Diyos ay patuloy po natin ibigay sa Kanya. Lalo na po ngayon na dumaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa sanlibutan ito. Hayaan natin ang Panginoon ang patuloy na kumilos. Nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi,
sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord, maghari ka sa aming buhay, Panginoon. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal sa Panginoon. Muli ay narito na naman tayo sa pagkakataong ito sa inyong bahay. Tayo po ay darako sa ating pananambahan tuwing ikapitong araw na itinakda ng Panginoon, sapagkat ito po ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Kaya naman po sa araw na ito, pagkamat nandiyan kayo sa bahay ninyo, sa inyong mga tahanan, pero ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay patuloy nating mararanasan sapagkat sinusunod natin ang kanyang banal na kalooban. So ang ating pong text na ating pag-uusapan ay matatagpuan po sa aklat ni Matthew chapter 8, verse 5 hanggang 13, na ganito po ang sinasabi ng aklat. Pumasok si Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi na po ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namanga si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan
kanluran at dudulog sa hapag nakasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ni Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyayari ang hiniling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Purihin ang Panginoon excuse me po, sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita sa araw na ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos at Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon muling ito na binigay mo sa amin upang kami ay makapag-aral sa iyong mga salita at matuto at may sa pamuhay ang iyong banal na kalooban sapagkat ito ang nais mo na makita sa bawat isa sa amin na kami, Panginoon, ay lumalakad ng ayon sa iyong banal na kalooban mula sa mga salita mo na aming napapag-aralan sa mga ikabubuti at ikatatatan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ano man po, Panginoon, ang makita niyong karumihan sa aming mga puso, sa aming pagdulog sa iyo sa araw na ito, na maaaring kami hindi karapat-dapat sapagkat kami ay nagkasala sa iyo, subalit kami ay nagpapakababa sa iyong harapan at humihingi kami ng tawad at paglilinis ang bawat isa sa amin upang sa pagtanggap namin ng iyong mga salita ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sapagkat wala pong naging hadlang sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak sapagkat kami po'y natutong magpakumbaba, natutong humingi ng tawad, natutong magsisi at tumalikod sa lahat ng mga gawain lihis sa iyong kalooban sapagkat nais mo, Panginoon, na pagpalain ang bawat isa na makarinig at makaunawa sa mensaheng ito ngayong araw. Inihiling po namin ito sa iyo ng may salamat sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So ang ating pong topic sa buwang ito ng November ay worthiness. Ito po ang ating bagong topic. Nasabi ng dictionary, kung ating titingnan ang kahulugan, ang sabi doon, having merit, character, or value. At deserving or meriting. At ang sabi sa Tagalog ay may halaga, mahalaga, dapat, karapat-dapat. Yun po ang ating pag-uusapan at pag-aaralan ng mga salitang ito na katulad ng ating mababasa doon po sa ating talata na ating pag-aaralan sa umagang ito. So ang ating pong title ay Worthy of Faith to God. Yung karapat-dapat na pananampalataya sa Diyos. So itong karapat-dapat na pananampalataya sa Diyos ay dapat nating ipahayag sa Panginoon upang tayo po ay kalugdan ng Diyos, katulad ng ating pag-aaralan ngayong umaga. So ang ating tema, papaano magiging karapat-dapat ang pananampalataya ng isang tao na ang Diyos ay gagawa ng himala. So itong ating tema, papaano magiging karapat-dapat ang pananampalataya ng isang tao na ang Diyos ay gagawa ng himala. So, nagiging karapat-dapat ang ating ginagawa sa Diyos kung ginagawa natin itong may pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na tayo po ay gumawa ng mabuti. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 16, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 16, ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So, ang ibig sabihin na lahat ng ating mabubuting gawa,
na ginagawa na galing sa Diyos, mabibigyan natin siya ng karangalan. Ano? Sapagkat kung ating makikita dito sa ating text na pag-aaralan, ang Panginoong Jesucristo ay hinahanap ang karapat-dapat at katangi-tanging karakter ng pananampalataya ng mga tao, ano, na kanyang ginagawa ay kakaiba at kapansin-pansin katulad ng ating pag-aaralan sa buhay ng senturyong ito, ano, na bahagi ng ating pag-aaralan sa umagang ito. So, titingnan natin ngayon ang ating pag-aaralan sa Roma number 1, ating pag-aaralan dito sa ating text na binasa mula sa Matthew chapter 8, verse 5 hanggang 13, ano, ay ang karapat-dapat na pananampalataya ay dapat nararamdaman ng Diyos. Worthy of faith must be felt by God. Ano? So yun ay yung karapat-dapat na pananampalataya natin sa Panginoon, dapat maramdaman ito ng Diyos. Ano? Kasi pag hindi niya naramdaman ang pananampalataya natin sa Kanya, ang Diyos hindi kikilos. Ano? At may makikita tayo ditong isang example na naramdaman ng Panginoon ang pananampalataya ng isang tao at may lumabas na kapangyarihan sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay. Ano? Doon po sa aklat ni Lucas chapter 8, verse 43 and 48, yung pong babaeng inaagasan, ano? Nang sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Ano? At tingnan po natin mga kapatid. So ito yung karapat-dapat na pananampalataya ay dapat nararamdaman ng Diyos. Worthy of faith must be felt by God. Ano? Sabi diyan sa Lucas chapter 8 verse 43, ating tingnan ito. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taong nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang lahat sa pagpapagamot ang kanyang kabuhayan. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at tinipo sa palawik ng kanyang damit at pagdakay tumigil ang pagdurugo. Nagtanong ngayon si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, naliligid po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko, sabi ng Panginoon, naramdaman kong may bisang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paano siya gumaling agad. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Sa akin, umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ito yung naramdaman ng Panginoong Jesus. Ano? Ang kanyang pananampalataya at may lumabas na himala at gumaling ang babae ito. So, ang number 1 natin pag-usapan dito sa verse 5 hanggang 9 sa Matthew chapter 8 ay ating makikita, ano? Number 1, centurion brought out to Jesus his servant sick. Ano? So, narinig ng centurion ito ang pangalan ng Panginoong Sus at nabalitaan niya yung kanyang pagpapagaling sa lahat ng mga may sakit. At kung marinig niya ito, sabi doon sa ating talatang pinabasa, sabi, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalysis. Ang sabi doon, siya'y naranatay sa amin at lubhang nahihirapan. Ano? So itong kapitan ito, mapapansin po natin na siya ay isang mabuting amo, mapagmahal sa kanyang nasasakupan. Ano? At
nais niya na itong kanyang katulong na may sakit na ito, nais niya na ito'y gumaling. So ito yung karakter ng taong ito, siya ay mapagmalasakit sa kanyang kapwa, at mapagpakumbaba. Sapagkat nakita niya sa kanyang sarili na itong kanyang alipin na ito ay hirap na hirap. Kaya ganun na lamang ang kanyang habag. Kaya siya ay lumapit sa Panginoon upang ang kanyang alipin ito sa pamagitan ng kanyang pagmamalasakit, ay ipadama niya sa may sakit yung kanyang concern sa dinaranas ng alipin ito. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 7, pupunta ako. Sabi niya, pagagalingin ko siya. Ngunit ating makita sa verse 8, sinabi ng Panginoon, sinabi ng senturyong ito, sabi po doon sa King James Version, but the centurion answered him, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. So, nandoon yung number 2 na ating titingnan, yung humble attitude. Yung isang mapagpakumbabang karakter ng senturyong ito na nakita ng Panginoon sa kanyang pagkatao, sapagkat sabi niya, hindi po ako karapat-dapat puntahan ninyo, sapagkat sino ba ako? Kaya ang sabi niya doon dito sa verse 8, sabihin mo lang, sabi doon, sabi niya sa verse 8b, sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Sabi niya, say the word and my servant will be healed. So sabihin mo lang ang salita at ang aking katulong ay gagaling siya. So, faith in Christ alone. So, pananampalataya lamang sa Panginoong Diyos, ang nais ipadama ng centurion na tanging sa Jesus lamang ang kasagutan sa kanyang kahilingan at pagmamalasakit sa kanyang katulong. So, kaya sa ating makikita, number 3, centurion lifestyle under his command. So itong centurion na ito, palibhasa siya ay military-minded. At ang sabi niya sa verse 9, tingnan po ninyo, yung kanyang lifestyle under his command, doon sa kanyang nakakataas at sa kanyang nasasakupan. Kung papaano siya nagpapakumbaba at kung papaano siya nangangasiwa sa kanyang buong nasasakupan at lalo na sa loob ng kanyang tahanan. Kasi sabi sa verse 9, mga kapatid, ay ganito, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At lumalapit sa akin. Sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya ito. Ito yung kanyang pamumuhay at hayag na hayag sa buong nasasakupan niya, yung kanyang kabutihang loob. Yung kanyang maayos na pagsunod sa mga nakakataas sa kanya at ganoon din sa lahat ng kanyang nasasakupan. Kaya sabi niya, hindi na po ako karapat-dapat, puntahan ninyo, sabihin mo lang ang salita. Gagaling ang aking alipin. Ganon katindi ang pananampalataya ng senturyong ito. So makita natin diyan na centurion lifestyle under his command, makikita natin yung totally obedience sa mga nakakataas sa kanya. Sapagkat sinabi doon sa King James Version, for I am a man under authority.
at saka yung kanyang loyalty, ano, sa kanyang mga nasasakupan, yung kanyang pagiging tapat, ano, sabi niya sa King James Version, with soldier under me, and I say to one, go, and he goes, and to others, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. Ano? So ito yung kanyang sinabi sa harap ng Panginoon na kanyang ginagawa sa pamamahala, ano, at pagsunod na ginagawa sa kanyang hanap buhay, sa kanyang buong pamilya at buong nasasakupan. Ano? So yung karapat-dapat sa posisyon, sa trabaho, sa pamilya, at sa nasasakupan, siya ay isang mabuting tao at mabuting pinuno. Ano? Hindi siya kurap. Ano? Katulad ng mga nababalita natin ngayon. Ano? So yun lang ating nakita dyan sa letter A. So letter B, na ating pag-uusapan ay dito, ang sabi dyan sa letter B, the work of faithless deserve to punishment. Yung gawa ng taong walang pananampalataya ay marapat lang sa parusa. Tingnan po ninyo sa verse 12. Sa verse 12, may pinanggit kasi ang Panginoon dito. Ano sabi ng Panginoon? Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman, sa labas, dooy mananangis sila at magangalit ang kanilang mga ngipin. Bakit? Kasi naparito sa sanlibutan ang Panginoong Hesus, ano? Ngunit hindi sumampalataya ang mga tao, lalo na, ang sabi niya, ang mga Israelita, ang mga Pariseo. Kasi kadalasan, ang ginagawa ng mga Pariseo, lagi siyang tinutuligsa. Ano? Tinutuligsa at inaakusahan ng kung ano-anong akusasyon na masakit sa damdamin ng ating Panginoong Hesus. Ano? Masakit. Ano? At makikita natin yan doon sa, kumuha tayo ng isang halimbawa sa Matthew chapter 12, verse 24. Tingnan po ninyo. Ano? Kaya sabi niya, marami sa Israel at maging sa mga hintil na hindi sasampalataya sa Panginoon ang itatapon sa kaparusahan at doon magangalit ang kanilang mga ngipin. Sabi po diyan sa verse 24 ng Matthew chapter 12 ay ganito po ang sinasabi. Nang marinig ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila, nakapagpapalayas ng mga demonyo ang taong yan, sapagkat binigyan siya ni Beelzebul ng prinsipe ng demonyo ng kapangyarihang gumawa noon. Ano? Ito yung mga akusasyon ng mga taong hindi naniniwala, hindi nananampalataya sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, marami sa Israel, ano? Ang itatapon sa kadiliman. Bakit? Kasi pumarito ang Panginoong Hesus, nangaral sa kanilang panahon, nagpagaling ng mga may sakit, pero hindi nila pinaniwalaan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano? Kaya ang sabi doon, itatapon sila. At ang kahantungan ng mga taong ito, sabi sa aklat ng Revelation, chapter 20, verse 10, ito yung pagtatapunan na parusa ng Panginoon. Sa Revelation chapter 20, verse 10, tingnan po ninyo mga kapatid. Ano? At ang diablong dumaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahirapan araw at gabi magpakailan pa man. Ano? Kaya yung gawa na walang pananampalataya sa Panginoon, ang sabi ng Bible, marapat sa kaparusahan. Meron po tayong nung nakaraang buwan, noong Oktubre po, ay mayroong ibinalita ang sa 24 oras, yung pong ambasador ng Pilipinas sa Brazil. Ano? Noon ay nakunan yung kanyang kasamaan na ginagawa doon sa Pilipinang kasambahay ay nakunan ng CCTV. Ano?
kung papaano niya pagmalupitan ipinakita roon. Ano? Kaya ang Brazil ay nag-request na pauwiin itong nagmamaltratong opisyal na ito ng gobyerno. Ano? Na si Maritzo Mauro, ay kitang-kita sa CCTV yung kanyang kalupitang ginagawa. At itong mga taong ito yung parurusahan ng Panginoon. Mantakin mo, kababayan mo, kapwa mo Pilipino, minamaltrato mo. Kasi itong mga taong nabigyan lang ng posisyon, ay mas mataas pa sa nagbigay ng posisyon. Ang kanilang pakiramdam, parang hawak na nila ang lahat ng bagay. Ang nalimutan nila, na mayroon palang sekretong inilagay, ang Brazil government doon sa Philippine Embassy, sa lugar na yon, na mga sekretong CCTV na lahat ng kilos nila doon, kitang-kita. Kaya sabi nga ng ating Pangulong si Duterte, paiimbestigahan niya ito. Itong masamang ginawa na ito. Nakakahiya. Nakakahiya. At nakita ito ng buong mundo. So yun ay nakalimutan nila na itong mga posisyon na itong hinahawakan nila, kung lang ito sa kanila, paggamit lang ito, temporary lang ito. Nagagamitin nila hanggang may bisa ang utos na naglagay sa kanila. So, ang lahat ng ito, inaanaw ng Panginoon, kasi nga, sabi po sa aklat ni Daniel, kung ating titingnan, mga kapatid, chapter 4, verse 32, yung pagbibigay ng Diyos ng mga posisyon, sa mga namumuno, sa aklat ni Daniel, ay ganito po ang sinasabi. Daniel chapter 4, verse 32. Ito po nangyari kay Haring Nabucodonosor, na siya ay nakakita ng isang pangitain, na isang puno, tumaas na tumaas, umabot hanggang langit. At pagkaraan ng ilang panahon, at ang sabi ng anghel, gibain niya, ngunit ititira ang tuod at hayaang mabasa. Yung kanyang damit at tumaba ang buhok at kuko. At ito yung sabi ni Daniel kay Haring Nabucodonosor, na payon niya at paalaala. Sabi niya, dito po sa Daniel chapter 4, verse 32, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ang mga hayop, damo, ang kakanin mo, 7 taong kang mananatili sa gayong kalagayan, hanggang sa kilalanin mong nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kalian ng mga tao, at ito'y maaari niyang ibigay kanino man niya ibig. Tingnan ninyo, ito'y maaaring ibigay ng Diyos kanino man niya ibig. At itong mga posisyon na ito, pansamantala lang yan. At ang sabi ng Panginoong Hesus, mayroon tayong makikita rito Noong ang Panginoong Hesus ay nililitis ni Herodes, at ang sabi ni Herodes, doon po sa John chapter 19, verse 10 to 11, nagsalita si Herodes na parang may pagmamayabang na sinasabi niya sa Panginoon na ganito po ang sinasabi. Doon po sa John chapter 19 verse 10 to 11. Ganito po ang sinasabi. Na sabi niya sa verse 10, ayaw mo ba makipag-usap sa akin, ani Pilato? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? Ito yung kanyang pagmamalaki na sa taglay niya kapangyarihan, ay nais niya na sabihin sa Panginoong Hesus na may kapangyarihan ako, may authority ako, na palayain ka o ipapako ka sa krus. Pero tingnan po niyo ang sagot ng Panginoon. At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob
Sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Ano? So, pinagkaloob ng Diyos ang kapangyarihang iyan para pamunuan mo ng maayos. Ano? At ang sabi ng Panginoon, diyan sa bahaging yan, kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala dito sa akin. Ano? Sabi na. Kaya itong mga posisyon na ito, paggamit lang ng Diyos yan. Huwag mong aabusuhin. Ano? Kasi, alam po ba ninyo na ang Diyos may sariling CCTV? Tandaan natin mga kapatid. Ano? Ang Diyos may sarili siyang, bago pa man na-imbento ng tao ang CCTV, ang Diyos mayroon na. Mayroon na siyang CCTV. At yan ay binanggit sa aklat ni Jeremias, chapter 23, verse 23 hanggang 24. Kaya wala tayong maitatago sa Panginoon. Tingnan ninyo ha, ang Diyos may sariling CCTV na yan. Ano? Sabi po sa Jeremias, chapter 23, verse 23 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Ako ang Diyos na nasa lahat ng dako at hindi sa isang lugar na nanatili. Walang makapagtatago sa akin. Nakikita ko siya. Saan man siya pupunta, sapagkat ako'y nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng lugar. So, kita tayo ng Diyos. Ano? Saan ka man pumunta, anuman ang ginagawa mo, nakikita ng Panginoon yan. Ano? Dahil nakikita ng Panginoon yan, lahat ng ginagawa mo, doon ka hahatulan ng Diyos. Ano? Sa masamang ginagawa mo ito. Pero kung mabuti ang ginagawa mo, ano? Ang sabi ng Panginoon, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Kasi ang mabuting ugali ay kaloob ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya itong senturyong ito, mayroon siyang godly person kasi nga siya ay nananampalataya sa Diyos at nananampalataya sa Panginoon. Noon pa man, na-impart na sa kanya ng Diyos ang ganitong klaseng pag-uugali na mapagmahal sa kapwa, mapagmalasakit, at sumusunod sa mga nakakataas. Ano? Hindi tulad sa ating panahon ngayon. Laganap ang korupsyon sa ating bansa. Ano? Lahat ng sangay ng gobyerno, sabi ng ating Pangulong si Duterte, pinapaimbestigahan niya. Tingnan niyo ha, lahat ng mapapatunayan ay matutulad sila dito kay Maritzo Mauro, ano, na sila ay mapaparusahan. Pero, ito naman ang magandang balita. Noong nakaraang buwan din, noong October, ay ibinalita din na mayroon pong isang Australiana na may katulong na Pilipina sa kanyang bahay. At itong Pilipinang ito ay isang mabait, masipag, matyaga, at maganda ang ugali. So itong Australianang ito na bilyonarya, na ipinakita niya yung kanyang bagong-bagong sasakyan na wala pa sa market, idinadrive na. Ano? Wala pa sa market. Siya pa lang ang mayroon. Bakit? Kasi napakayaman ng babaeng ito. Ngayon naman dahil sa kanyang tuwa, sa kanyang katulong na Pilipina, akalain mong niraguluhan siya ng pera. Kasi nadama ng Australianang ito na yung kanyang katulong ay malungkot. Ano? Matamlay. At pag tinanong niya, ang iniisip niya ay yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya nagplano sila. Yung kanyang buong pamilya, yung mga kapatid na nagplano siya, at minsan, nung siya ay nagkakaharap-harap na, sinorpresa siya. Katulad ng pinakita doon sa balita. Ano? So pinarangalan ang ating kababayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng financial support sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ano? Kaya ako pinaniniwala na pag ganito ang ating ginagawa, ang pagpapala ng Diyos ay sa atin. Sa inyo, sa akin, sapagkat yun ang nais ng Diyos na dapat natin gawin sa buhay na ito, samantalang tayo ay nabubuhay sa mundo ito. Kaya sinabi niya, kung ating titingnan sa Bible, sa 1 Samuel chapter 2, verse 30, sabi po rito,
Sa 1 Samuel chapter 2, verse 30. Tingnan po ninyo ha. Ang sabi ng Panginoon. Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makalalapit sa akin habang panahon. Ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagpapabaya sa akin. Kung sa mga ginagawa nating mabubuting bagay na galing sa Diyos, na mabuting kalooban sa ating pagkikapagkapwa, sapagkat yun ang utos ng Diyos na binanggot doon sa Matthew chapter 5 verse 16, ay mapaparangalan ng ating Amang nasa langit, at dahil sa ginawa mong yan, paparangalan ka ng Diyos na hindi mo alam dahil sa magandang ugali at magandang pakikitungo sa ating kapwa. So yun po yung ating makikita doon sa letter B. Letter C na ating pinag-aaralan dito sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13 ay ganito po ang sinasabi sa verse 10, 11, and 13. The work of faith produce miracle. So yung gawa ng pananampalataya ay nakalilikha ng himala. Number 1 na ating titingnan dyan, sa verse 10, ang sabi po, sabi sa King James Version, sa verse 10, when Jesus heard him, he marveled and said to those who follow him, truly, I say to you, not even in Israel have found such faith. Sabi niya, wala akong nakita. Sabi po doon sa verse 10, na mga sa Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga tao sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananampalataya. So dito, nung pumunta pala ang Panginoon Jesus dito sa sanlibutan at nag-aral siya tungkol sa paghahari ng Diyos, sa kanyang pangangaral, inuobserbahan niya ang mga tao. Hintin man yan, Israelita man yan, kung mayroon silang pananampalataya sa Kanya. At dito, sabi ng Panginoon, kahit sa Israel, hindi ako nakatagpo ng ganitong kalaking pananampalataya. So, napakalaking pananampalataya, ang nakita ng Panginoon sa sinturyong ito, kasi sinabi niya, doon po sa verse 8, ating balikan yung verse 8, ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking alipin. So, sabi niya, sabihin mo lang ang salita. So, itong centurion ito, hindi siya nangiming sabihin sa Panginoon ito, sapagkat naroon yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga kasamahan. Na sabihin mo lang, Panginoon, ang salita at gagaling ang aking alipin. So ito yung hinahanap ng Panginoon sa kanyang pagpunta rito sa sanlibutan. At narinig ko nga ito kay Pastor Ramila nung siya nagmensahe, sabi niya, wholeheartedly, buong pusong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na ating tinitingnan. Ang number 1, yung trust and confidence in Christ. Yung lubusan nating pagtitiwala at kumpiyansa na magagawa ng Panginoon ang ayon sa ating hinihingi sa Kanya, katulad ng centurion ito. Kaya naman, makikita natin doon po sa verse 11, ating makikita na sinabi ng Panginoon, verse 11, number 2, for those who believe in Christ, the table of heaven are open to all. Tingnan mo sa verse 5. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa harap na kasalo ni na Abraham, Isaac at ako sa kaharian ng langit. So, mula sa mga hintil na nagpakita ng
kakaibang pananampalataya na nadama ng Panginoon galing sa senturyo na ito. Ano? Sinabi niya, tandaan ninyo ito, marami ang mga hindi tayo, mga kapatid, na mga Pilipino, mga Chinese, mga Japanese, mga Korean, lahat yan. Ano? Na mga Americans, lahat tayo ng mga hindi. Ano? Ang sabi roon, ay dudulog sa kaharian ng langit at makakasama si Abraham, Isaac at Jacob sa harap ng Diyos. Kasi, kaya sinabi ito ng Panginoon, mayroon kasi siyang sinabi doon po sa Matthew chapter 28 verse 18. Ito po ang sabi niya. Kasi ipinoporsite dito ng Panginoon yung gagawin ng mga alagad, na pangangaral sa buong mundo. Kaya sabi niya, nung nabuhay namang muli ang Panginoong Hesus at inutusan, ito po yung Great Commission na ibinigay sa mga alagad, sabi niya sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So itong pangako na, kaya sinabi niya, marami ang dudulog. Mula doon sa, ang sabi doon ay, tandaan, marami ang dudulog, sa kaharian ng langit, sa harap ng Diyos, dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung ating nakamit nung tinanggap natin si Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Naroon po tayo. Makakasama tayo doon sa hapag na inihanda ng Panginoon, nakasalo si Abraham, si Isaac at si Jacob. Tayo po ay dudulog doon sapagkat tayo ay nanampalataya sa Panginoon at tayo ay sumunod sa Kanyang banal na kalooban. So number 3 na ating pag-uusapan sa bahagi ito. Worthy of faith in Christ produce miracle. Yung karapat-dapat ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ay nagre-resulta ng himala. Sabi po diyan sa verse 13, tingnan po ninyo yung verse 13. Sabi sa King James Version ay ganito, and to the centurion, Jesus said, go, be it done for you as you have believed. And the servant was healed at that very moment. Sabi roon ay, at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig, ayon sa inyong pananampalataya, mangyari. At ang sabi roon, at gumaling agad ang alipin ng kapitan. Kaya ganoon din mga kapatid, sa atin, kung mayroon man tayong mga idinudulog sa Panginoon, idulog natin ito ng mayroong pananampalataya. Kasi sa Panginoon, wala pong imposible. Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Sabi doon ay, go, be it done for you as you have believed. Sa iyong naniniwala, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, na ating makikita sa katangian ng taong ito, ang sabi na doon sa verse 8, hindi po ako karapat-dapat puntahan ninyo sa aking bahay. Ito yung pagpapakumbaba. Pero yung kanyang pananampalataya na binanggit sa verse 10 ay naging marapat sa Diyos. Doon pinahalagahan ng Panginoon ang kahilingan ng tao ito kasi nakita niya ang lubos na pagtitiwala na ang Panginoong Hesus ay magagawa niya sa pamamagitan ng salita na ito ay gumaling. Kaya sa ating pong conclusion sa umagang ito, ang ipinamalas ng centurion,
sa kanyang mabuting pagkatao, pagsunod sa mga nakakataas, pangangasiwa sa mga nasasakupan, pagmamahal sa kapwa, maging sino ka man, ay nagre-resulta ng kanyang pananampalataya sa Diyos na siya po ay kinalulugdan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 10, verse 24 and 25, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang mga alagad na tumulad sa kanyang guro at ang alipin matulad sa kanyang Panginoon. So ito yung makikita natin na tayo na mga mananampalataya kay Kristo Jesus, mga alagad ng Panginoon, ay makita ang karakter ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Katulad ng ginawa ng senturyong ito. Na nagbigay ng isang magandang halimbawa ng pamumuhay na kinalugdan siya ng Panginoong Jesus at yung kanyang kahilingan ay binanggit ng Panginoon base sa iyong pananampalataya o pananalig, tanggapin mo ang iyong hinihingi. At noon din, gumaling ang alipin ng kapitan. Kaya mga kapatid, sa atin na mga anak ng Diyos sa ating panahon, anuman yung ating idinudulog sa Panginoon, magtiwala tayo na ang Diyos ang gagawa at magkakaloob ng ating pangangailangan sa ating pamilya, sa loob at labas ng ating tahanan. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos at amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mensaheng ito na ipinakita po ninyo sa bawat isa sa amin. Ang himala na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ng senturyong ito na siya po ay nagpakumbaba, na siya po ay nagtiwala sa inyo. Kaya naman, natanggap niya ang kanyang idinudulog sa Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa live streaming service na ito, sa mensahe ito. Anuman ang inyong hinihingi sa Panginoon, sumampalataya kayo sa Panginoon. Na kung paano ibinigay ng Panginoon ang kahilingan ng senturyong ito, ganon din ang kahilingan ng bawat isa na nakakarinig at nanonood sa mga oras na ito. Kapatid, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay darako sa ating mga announcement. Meron po tayong magandang balita galing sa Panginoon. At tayo po ay sa first Sunday ng December 6, tayo po ay sa church na mananambahan ayon sa biyaya ng Panginoon sapagkat in-announce na po ng ating pamahalaan na inaalaw na ang 30% na magkaroon ng pagpupulong ang mga churches. Kaya salamat sa Panginoon, na tayo ay mag-uumpisa na sa ating pananambahan sa church. At ito po ay ang edad na binigay ay 15 to 65 above ang sinabi, na inaalaw lang. Bawal pa po ang mga bata, yung below 15, hindi sila pwedeng pumunta. Sapagkat mayroon pa rin banta ng panganib. Pero susundin pa rin natin ang tinatawag na health protocol na pinatutupad ng ating pamahalaan. At tuloy pa rin ang ating live streaming service na ito. Kaya sa first Sunday ng December ay live streaming pa rin tayo, sapagkat yung mga kapatid natin na iba ay nasa malayo, ang iba nasa ibang bansa, na mga kapatiran natin ay nanonood sa ganitong oras. Kaya sa ganitong oras pa rin po natin i-live streaming natin ang ating pananambahan. Kaya lang nandun na tayo sa church. Kaya ako'y nananawagan sa Church Council sa third Sunday, mayroon po tayong council meeting sapagkat marami tayong pag-uusapan tungkol sa pagsasaayos ng ating pananambahan sa Panginoon. Kaya lahat ng
Church Council, tinatawagan ko po sa third Sunday ay meron po tayong meeting at mag-umpisa tayo ng meeting ng 1 p.m. po. Alauna ng hapon sa church na po tayo magmi-meeting. Sa third Sunday ng November. Kaya, pasasalamat natin sa lahat ng mga anak ng Diyos na ang buhay ay nakatalaga sa paglilingkod sa Panginoon, na naroon ang pagpapagamit ng kanilang mga talento, ng kanilang mga spiritual gifts na bigay ng Panginoon. Ay nagpapasalamat tayo sa una kay Sister Karina at Brother Noel sa kanilang masigasig na pagsasaayos nitong ating live streaming service na ito. At pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ganon din ang music team, ating pinasasalamatan sila sapagkat naroon sa kanilang puso ang mainit na pagpapadama ng pag-awit at pagpupuri sa Panginoon. Sister Wilma, Sister James, Sister Edna, at iba pang mga kapatiran natin, lalo na ang mga young people, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganoon din, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kay Brother Nonoy at Sister Wilma, na sila po ay nagdala ng kaunting tulong sa atin, at sa mga pastor na kanyang binigyan ng mga kaloob. Ganoon din si Sister Lerin, Lizing, at Sister Micah. Mga kapatid, salamat sa inyo sa mga binigay ninyo sa mga pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon sapagkat inaalala ninyo ang inyong mga pastor na mga manggagawa ng Panginoon. Ako'y naniniwala na sinabi ng Panginoon na kahit isang basong tubig na malamig ang ibigay ninyo sa lingkod ng Diyos ay tatanggap ng pagpapala yung mga nagsipagbigay nito. Kaya kayo ay pagpapalain ng Diyos, lalo kayong paunlarin, yung inyong kabuhayan, sapagkat yun ang nais ng Diyos na madama ng bawat isa yung pagpapala ng Diyos at ibinabahagi naman nito sa iba. At ganun din sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang, ganun din pala kay Sister Merly at Sister Ami, mga kapatid, salamat sa inyong binigay sa amin, at purihin ang Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos, ganun din sa mga nagbibigay ng mga tithes and offering natin sa Panginoon. Kilala kayo ng Panginoon, ang inyong katapatan. Kung paanong tapat ang Diyos, nagtapat kayo, ang Diyos ay magtatapat sa inyo. At patuloy niya kayong papapalain at patuloy na kayong paunlarin ang inyong kabuhayan sapagkat ang inyong pagbibigay na yan ay pagpapadama ninyo unatin ng pagkilala sa pagmamayari ng Diyos sa ating buhay, sa lahat ng ating mga ari-arian. Ang Diyos ang may-ari niyan, pinapagamit lang sa atin ng Panginoon yan samantalang tayo nabubuhay sa mundo ito. Kaya salamat po sa Panginoon sa lahat ng ito. At ganoon din sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday, mga kapatid, si Pastor Ramila, Sister Jenny, at iba pa natin mga kapatiran na hindi ko kasi na-memorize yung mga may birthday. Kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagdiriwang ng inyong mga karawan. At ganoon din sa mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, pagpalain kayo ng Panginoon sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nalulugod na pagpalain ang mga nagsipag-celebrate ng wedding anniversary sapagkat ang Diyos ang nagtali ng pag-ibig sa inyo para magsama kayo habang kayo ay nabubuhay. So punta po tayo sa ating mga prayer request. Mga kapatid, patuloy nating ipanalangin si Sister Mary, yung kanyang braso na patuloy na kagalingan ang maranasan niya galing sa Panginoon at pagkalooban siya ng karunungan, katalinungan ng Panginoon para maingatan ang kanyang buhay. Ganun din si Sister Lirin, Lizing, ay yung kanyang kapatid na si Oditan, ay ating patuloy na panalangin na yung kanyang gamot na iniinom ay maging gamitin ng Panginoon na kagamutan sa kanyang mata at sila ay kahabagan ng Panginoon. Ganun din, panalangin din natin ang lahat ng mga pastor, si Pastor John at Sister Edith, ganun din si Pastor Amy,
At Brother George, yung kahilingan ni Brother George, yung kanyang pananakit ng ulo, at panghihina ng katawan, ay patuloy natin idalangin sa Panginoon na ang Panginoon ang kumilos sa kanyang buhay, na madama niya ang kahabagan na nanggagaling sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya kapatid, pagtiwala ka, manampalataya ka sa Panginoon, at ang habag ng Panginoon ay mararanasan mo sa iyong buhay. Ganun din, tuloy nating ipagpasalamat ang lahat ng mga may birthday, wedding anniversary, sapagkat yan ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa inyo na nag-celebrate. Dalangin din natin ang ating bansa, yung ating pinagdaraanan, lalo na po yung napinsala ng bagyong si Ruli, sa Kabikulan at sa iba pang mga lugar. Ipanalangin natin na magpadala ng mga tulong ang ating mga may kaya sa buhay, para mahibsan ang mga pinagdaraan ng hirap nito pong nasalanta ng bagyo. Kaya mga kapatid, tayo po ay manalangin, pasalamatan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat at alam niya ang pangailangan ng bawat isa at ang Diyos ang kikilos sa iba't ibang kaparaanan ayon sa kanyang banal na kalooban. Aming Amang Banal, marami pong salamat sa mensaheng ito na aming pong narinig ngayong araw na ito. Loobin mo, Panginoon, na maranasan namin ang katugunan mo sa aming mga kahilingan sa iyo. Una, Panginoon, lalo na sa vision ng Iglesia tungkol sa ministerial and livelihood programs. At kami ay nananampalataya na wala pong imposible sa inyo, katulad ng ginawa po ninyo sa sinturyong ito na lumapit sa inyo ng may pananampalataya. Ganon din, Panginoon, sa aming pong idinudulog sa inyo, na sa bawat pamilya na nasa kanilang bahay, na mayroong mga kahilingan na ipinapaabot sa inyo sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Panginoon, kahabagan po ninyo ang aming mga kapatid na ito, tugunin at ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan. At ganoon din, Panginoon, dalayan ko rin si Exodus sa kanyang hanap buhay, doon sa kanyang inaplayan na trabaho, Panginoon. Salamat po. Alam po namin na ito'y ipinagkaloob mo sa kanya sapagkat kayo po ang Diyos na pinanggagalingan ng aming mga kabuhayan. Ganun din, Panginoon, sa lahat na nag-celebrate ng kanilang birthday. Panginoon, salamat po sa bagong taon na binigay mo sa mga anak mo na taong lalakaran nila na punong-puno ng pag-asa at ng kagalakan na nagmumula sa iyo. At sa bawat hawakan ng kanilang mga kamay, iniadalangin ko sa iyo, Panginoon, na pagpalain mo ito at pasaganahin ang kanilang kabuhayan, dagdagan ng marami pang mga taon na punong-puno ng kagalakan ng paglilingkod para sa inyo. At ganoon din, Panginoon, sa nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, ang mga kapatid namin ito na tinanay po ninyo ng inyong pag-ibig na sila ay magsasama sa hirap at ginhawa habang sila ay nabubuhay sapagkat ito ang kalooban mo sa lahat ng tao na mag-asawa na ito, Panginoon, ay dapat pahalagahan ng mag-asawa ang inyong basbas sa kanilang pagsasama. Kaya pagpalain mo ang mga pamilya nito, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, ilayo sa lahat ng uri ng kumakaramdaman o umiiral sa mundo ito, kundi bagkus ang kagalakan ng paglilingkod sa inyo ang lagi nilang maranasan. Ganon din, Panginoon, patuloy namin dalangin sa iyo ang aming bansa na napakaraming iba't ibang problema doon na dumarating sa aming bansa. Lalo na, Panginoon, itong pandemic. Panginoon, salamat po sa pagkabinigyan mo ng mga kalubungan ang aming mga frontliners, ang mga doktor, ang mga nasa pamahalaan, ang aming Pangulong si Duterte, na nakukontrol na unti-unti ito, Panginoon, sapagkat ito po ay bigay ninyo ng mga karunungan at pagpungawa upang maiwasan na lumaganap ang sakit sa aming bansa. Ganon din, Panginoon, ang mga nagdaan ng bagyo, Panginoon, na si Ruli, na marami ang nasalanta, lalo na, Panginoon, ang buong Kabikulan ay tunay, Panginoon, na nahirapan sila sapagkat ang iba ay nabawian ng buhay, ang iba ay nawasak ang mga tahanan, ang mga kabuhayan. Panginoon, kahabagan mo ang mga kababayan namin na nasa mga lugar, lalo na ang buong Kabikulan at sa mga lugar pa rin na tinamaan ng bagyo, Panginoon. Panginoon, nagpadala ka ng mga tulong, lumapit ka ng mga anak mo sa iba't ibang bansa upang ang
aming bansa ito, Panginoon, na pinahintulutan mo na maranasan namin ang ganitong pagsubok, ay kayo pa rin, Panginoon, ang gagawa ng paraan upang kami ay maranasan namin ang pagpapala ng maghaling sa iyo, ang kapayapaan ng aming buhay na nasa Kristo Jesus, ang lagi po namin maranasan sa bawat sandali ng aming buhay. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos, tanggatugulan ng Diyos sa inyong mga panalangin, sa inyong buong sambahan. Tinatanggap namin ito, aming amang panal, ang mga pagpapalang ito, at mula sa kabuturan ng puso ng inyong anak, ay ipinapadala namin sa inyo ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang luwalhati, ang pagkila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, magandang tanghali po sa bawat isa.